Ah, Musta na kayo dyan mga tol, mga solid ka DDS, mga kapwa ko OFW, saan mga panig kayo ng mundo ngayon. Musta na kayo? Ingat, ingat tayong lahat. Ito no, sa mga bali-balita na may warrant of arrest na daw si Tatay Digong at naka-hold. Sabi ko rito, mas maganda dyan, wag na, ilabas nyo na para ah, kung arestuhin, wag nyo nang bitinin, arestuhin nyo na kung arestuhin nyo. Kasi kaysa sa mga kung anong bali-balita, haka-haka, mas maganda, one time, arestuhin nyo na para magkaalaman na. Para kung isahan na lang, isahang balita na lang na kung ano talaga ang mangyayari pagkatapos na gawin nyo yan. Pero eto no, yung ewan ko ba bakit kung sino pa yung gumagawa ng tama, yun pa ang pinag-iinitan. Yung mga Duterte, paulit-ulit ko sinasabi na para naman sa bayan, para sa taong bayan ang mga ginagawa nila. Pero bakit sila pa ang pinupolitika? Bakit ganito? Bakit may mga ganitong tao? Yan nga, sa mga sinasabi ni BBM na wala siyang kinalaman, imposible naman. Wala siyang kinalaman sa mga nangyayari. Asawa niya at saka si pinsan niya ang sinasabing may utak at kasama daw siya. Kaya kung arestuhin, paaresto nyo na si Tatay Digong para malaman nyo kung anong mangyayari talaga sa inyo at kung anong gagawin ng taong bayan. Sa survey, sa Pulse Asia survey, sa Okta Research, Okta survey, sabi 60% na may tiwala ang Pilipino sa gobyerno ngayon. Sang-ayon. Pero hindi naman 'yun ang nakikita natin . Ano ba Okta Research, nabayaran na rin ba kayo? Hindi na, kahit sinong ini-interview hindi na masaya sa pamamahala ngayon ng BBM administration. Tapos sasabihin nyo 60% na may tiwala ang tao, may masaya pa rin. Kahit sinong tinatanong disappoint sa mga nangyayari ngayon. Disappointed sa mga nangyayari ngayon tapos sabihin nyo ganyan. Nababayaran na rin ba kayo? Pera-pera na lang ba talaga ang mahalaga sa inyo ngayon? Sa mga taong mga puro sinungaling? Kasinungalingan na lang ba at pera ang mahalaga? Hindi ba kayo nag-iisip kung pagkatapos niyan ng mga nangyayari ngayon? Hindi ba kayo nag-iisip kung ano ang patutunguhan niyan pagdating ng oras? Yung mga sinasabi ni BBM nga, salungat sa mga nangyayari talaga. Tignan mo na lang yung sabi niya doon sa Pampanga nung nagsalita siya sa mga magsasaka ron na keso may project siya ron, magandang binabalak niya sa mga magsasaka. Nung tinanong, wala pa namang budget, hindi niya pa alam kung saan kukunin. Ba't nagsasalita ng mga ganito na parang paasa sa tao ang nangyayari tapos masabi lang sa media na ganito, may mga plano na ganito. Puro plano, wala namang nangyayari. Wala namang walang budget na ilalagay tapos plano. Puti pa nga yung mga rally, binadgetan, yung mga PI na yan, binadgetan.
Grabe yung ano, yung pamahalaan na ganyang pinagagawa. Pahirap sa tao. Ayun, yung ngayon, sa loob ng balita kagabi, sa loob ng 14 na taon, ngayon lang nangyari ang bigas bumulusok, pataas ng pataas. Asan yung 20 pesos na pangako na magiging 20 pesos ang kilo ng bigas? Eh, yung sinasabi nung ibang mamamayan na tinatanong, 20 pesos na lang ang matitira, ang sukli sa 100 piso sa 1 kilo ng bigas. Yung ba yung 20 pesos na sinasabi nyo? Pati yung mga nagtatanim ng gulay, mga magsasaka, pagdating ng anihan, mura. Mura ang pananim nila, yung mga inaani nila. Kasi nga sa dami ng inaangkat, dapat matagal ng issue yan, paulit-ulit na lang. Dapat pagdating ng alam nyong mag-aanihan na, hindi na kayo nag-aangkat. Dahil kaawa-awa yung mga magsasaka natin. Magtatanim sila ng mamumuhunan sila, tapos pagdating ng ani, lugi sila. Yung mga tinatapon pang gulay dahil sa sobrang dami, wala nang kumukuha. Tuni-tuniladang repolyo yung nakita ko sa balita na tinapon lang din. Buti sana kung binabalikan ng gobyerno yung mga ginastos nila, yung pinagpagura nila, di mas maganda sana. O kaya gobyerno na lang ang bumili ng mga ganyan. Kahit na ipamigay na lang sa mahihirap kaysa itapon. Wala eh. Puro pamumulitika ang nangyayari ngayon. Ang gulo ng bansa. Tapos parang puro papogi lang nangyayari. Ngayon, tignan mo yung Davao, ang daming kalamidad na nangyari. Landslide, baha. Hindi man lang nakita itong si BBM doon sa Davao na hindi man lang nagpakita para bumisita. Ano bang klaseng presidente to? Samantalang yung mga party-party, may mga video lumalabas. Nakikipag-party sa Malacanang sa mga kabats niya. Ginawa na ring party-party sa Malacanang, nagiinuman. Samantalang ang daming Pilipino, ang daming mga kapuspala doon, naghihirap. Pati sa Davao. Dahil ba si Duterte ang nandun, kaya ayaw nyong tulungan? Anong nangyari? Yung hindi nyo ba naisip yung ginawa sa inyo na sabi ni Marojas noon na yung nangyari sa Tacloban na sinabi Marcos ang Aquino ang nakaupo, kaya huwag kayong magmadali sa mga tulong-tulong dahil Marcos kayo. Ganito rin ba ang ginagawa nyo ngayon sa mga Duterte? Samantalang yung Duterte, mahal ng taong bayan dahil sa mga ginawa nilang pagpapaunlad sa bansa at sa mga ginawa nilang pagmamalasakit sa taong bayan. Tapos sasabihin pa yan ni Tambaloslos na walang ginawa si Duterte nung siya ang nanunungkulan. Natutulog ka ba, Tambaloslos? Ikaw ang makapalang mukha talaga. Kasi dahil sa maitim mong mga balak, maitim yung mga balak, gusto nyo lang maghari-harian, mamalagi dyan sa tungkulin nyo, at mga gahamang kayo sa pera. Lahat ginagawa nyo, lahat ng paninira. At lahat ng yung PI na yan para lang manatili kayo sa pwesto. Kayo ang makakapal ang muka at wala kayong ginagawa kundi pansariling interest nyo. Pero tandaan mo, yung balik sa'yo, abangan mo. Yung karma, yan ang tandaan mo. Yan ang ingatan mo. Pag kinarma na kayo,
Yung mga pati yan si First Lady na tinuturo ng karamihan, si First Lady at si BBM na yan, pag mga kinarma kayo, yan na, yan ang abangan nyo, yung karma. Ginagawa nyong pahirap sa taong bayan. Kaya kahit anong gawin nyo, hindi nyo na mabibilog ang ulo ng taong bayan at hindi hindi nyo yung hinahangad nyo, yung maging prime minister ka, yung hinahangad nyo manatili dyan sa pwesto, hindi mangyayari yan. Bababa at bababa kayo. At yan, paresto nyo na sa Tatay Digong. Paresto nyo na para magkaalaman na. Huwag na yung paligoy-ligoy, paaresto nyo na. Kami, hinihintay namin na ako hinihintay ko lang eh. Paaresto nyo na para magkaalaman kung ano mangyayari sa bayan natin. Yun ang aabangan ng taong bayan. At kayong mga ganid sa salapi at kapangyarihan, tandaan nyo yan, may hangganan yan. Ayan, yung pasimuno ng PI doon sa Davao, si Migs Nograles. Kaya daw pala yung malakas ang loob, ewan ko lang, tignan nyo yung vlog ni Madam Maharlika na tinutuhog nyo magtsuhin si Mig Nograles, si Sandro Marcos at si Martin Tambalos Los Romualdez na to. Tinutuhog nilang magpamangkin yung si Migs Nograles. Kaya itong si Migs Nograles, malakas ang loob. Pera at kapangyarihan ang habol din. Kakapal ng mukha nyo. Abangan nyo yung balik sa buhay nyo kung ano mangyayari sa inyo. Yung karma na darating sa inyo. Pinagagawa nyo sa tao. Kaya lahat yan, may kabayaran yan. Tandaan nyo yan. Hindi yan panghabang buhay. Kayo na mga taong gobyerno na puro trapong politiko. Puro walang malasakit, walang awa sa tao. Tandaan nyo yan. Hintayin na lang natin, hintayin namin yung karma nyo. Hintayin nyo. Darating yan. Ayun lang mga ka-DDS, mga kababayan at solid. Salamat, ingat tayong lahat.